fivefold ministries ang ating pag-aaralan sa second part, our responsibilities to the ministries. Napaka-importante mga kapatid na maintindihan po natin kung ano po yung ating responsibilidad. Bilang ama o ina, ay meron po silang responsibility sa kanilang mga anak at ito po ay palakihin ng maayos. At ito po mga kapatid ay pag-aralin hanggang sa sila po mga kapatid ay maging marunong na sa kanilang pagtayo o pagtayo sa sarili nilang mga paa. Ganon din mga kapatid, ang trabaho, kung ikaw po ay guard, ay responsibility mo mga kapatid na bantayan kung ano po yung establishmento na iyo po pinagtatrabahuhan. Ganon din ang mga pulis, ang mga sundalo, mayroon po silang mga responsibilidad. Bilang mananampalataya, ng nakaraang linggo, pinag-aralan po natin yung fivefold ministries at ito po ay nakapaloob sa mga sumusunod sa Ephesians chapter 4 verse 11 na yan po ay mga apostol, propeta, evangelista, pastor at guro. At ang purpose po niyan mga kapatid ay for the perfecting of the saints and for the edifying of the body of Christ. So, wikang Tagalog mga kapatid, ang dahilan po kung bakit po ibinigay o nandiyan dyan ang 5 office mga kapatid sa loob ng church, gaya ng mga apostol, propeta, evangelista, pastor at guro, ay upang sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan po ni Kristo. So para po tumibay ang bawat isa sa atin, at para po mga kapatid maging sakdal tayo o maging ganap sa harapan ng ating Panginoon, kailangan po natin sila. At ang 12 apostol mga kapatid, na kung saan ay tinawag ng Panginoong Hesus, namatay na dyan si Judas, pinalitan mga kapatid yan ni Matias, tapos dumating si Apostol Pablo mga kapatid, ay dyan mga kapatid umikot doon sa Book of Acts ang pangangaral patungkol po sa Ebanghelyo na sila po tinawag ng Diyos upang ma-establish po mga kapatid ang aral at ang turo po mga kapatid na maituro ito mga kapatid sa loob ng iglesia. Ang mga propeta naman mga kapatid ay ipinadadala ng Diyos, gaya po ni Propeta Jonah, ay inutusan. May mga circumstances kasi mga kapatid na kung saan ang mga propeta ay pinapadala para magbigay po ng babala, magbigay ng instruction mga kapatid. Ibig sabihin, kapag mayroong gagawin ng Panginoong Diyos sa isang lugar, nagpapadala siya mga kapatid ng propeta. Ganon din mga kapatid ang mga ebanghilista. Ang mga ebanghilista po mga kapatid ay umiikot po sila sa iba't ibang lugar upang ipangaral po ang ebanghelyo. Ang pastor naman po mga kapatid, sila naman po ang nangangalaga doon po sa kabuuan ng kawan. Gaya po ng ganito, kung ano man pong samahan na kung saan ay nagkakatipon po ang tao, ang namumuno po dyan ay ang pastor. So ang pastor po ang isa po sa nagpapatibay, nagpapalago, nagbibigay mga kapatid ng aral na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. At nariyan naman po ang mga guro na nagtuturo mga kapatid sa mga kapatid sa iglesia kung paano po nila dapat sundin ang mga salita ng ating Panginoon. Ibig sabihin, nagsishare po sila, nagbabahagi sila mga kapatid, nag-aaral, nagtuturo sila mga kapatid ng mga bagay patungkol po sa ikasasakdal ng mananampalataya at ikatitibay din mga kapatid ng katawan ni Kristo. So itong mga to ay napaka-importante at napakalaking function mga kapatid nito sa loob po ng iglesia. Ngayon po, our responsibilities to the ministry. Since na pinag-aralan natin nakaraang linggo, ang mga responsibilidad nitong mga to, o responsibilidad ng fivefold ministries, para patibayin tayo at para tayo po ay ipaging sakdal. Ngayon po, ano naman po ang ating responsibilities dito sa office na ito? Okay? Sabi po mga kapatid, una ay to obey them that have the rule over you. Hebrews chapter 13 verse 7. Alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Pasakop kayo, sundin nyo sila. So ito ay napaka-importante mga kapatid na
tayo bilang mga tupa ng Panginoon, sa akin, sa buong kabuuan ng assembly, sa Luzon ay ang namumuno ay si Pastor Alan. Tama po ba? At sa kanyang ibaba ay nariyan po ang mga churches sa iba't ibang lugar. No? Nariyan po mga kapatid, ang Batangas, ang Naik, at sa bawat local churches mga kapatid, ay mayroon pong itinalaga na nagpapastor sa isang kawan upang turuan sila. Okay? 285 mga kapatid para patibayin. So naririto po ang mga nangangaral ng salita ng Diyos para po tayo po ay patibayin. Hindi po para i-discourage. Hindi po para mga kapatid tisurin ang sino man. So naririto kami para kami po ay magturo sa inyo sa ikasasakdal para patibayin po kayo. Hindi po namin ginagamit ang sarili naming katalinuhan o karunungan para i-implement sa inyo, isaksak sa isip ninyo at yun ang inyong panghawakan. Kundi ang amin pong itinuturo ay ang nakapaloob sa Biblia na sa po rin naming natutunan sa mga nagpastor din sa amin. So yung mga pastor, mga kapatid na inyo nakikilala, ay may mga nagpapastor din sa kanila. Ibig sabihin, leaders of leaders of leaders, meron nag-lead. Hanggang po sa pinaka-ibaba, which is yung kawan po. At doon po, bilang mga kawan po ni Kristo, ay inuutusan po tayo sa aral na tayo po ay magpasakop at magpasailalim. Alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo. Okay, diyan muna tayo. Ang sabi diyan, alalahanin ninyo ang namumuno po sa inyo. Bakit po mga kapatid? Kasi kami o ang mga namumuno po sa iglesia ay hindi po madali ang aming mga ginagawa. Hindi po madali. Nariyan po mga kapatid ang tinatawag na mga betrayal. Nandiyan dyan mga kapatid yung mga tinatawag na mga pagsaksak sa likod. No? Mga pananalita, mga kapatid na hindi nila nagugustuhan sa kanilang mga kapasturan. Na hindi naman nila naiintindihan o may mga miyembro mga kapatid na hindi nakakaunawa kung ano ba talaga ang papel ng pastor sa kanilang buhay. Isang rason kung bakit po mga kapatid, maraming pastor ang nadidepress, maraming pastor na umaalis sa kanilang pagiging pastor. Because of pressure. Bakit po mga kapatid nangyayari ang pressure? Dahil imbis na ang membro o ang kawan ni Kristo ay magpasailalim at sumunod, kumilala sa kanila, hindi po ibinibigay ang bagay na dapat ay nasa kanila. Kaya po itinuturo po ito mga kapatid sa atin upang wag nating tularan ang mga nauna. Marami na pong mga kapatid sa pananampalataya ang trumatraidor, ang gumagawa ng masama, ang gumagawa-gawa ng kwento mga kapatid sa namiminuno sa kanila. Totoo po yan mga kapatid. Kaya sinasabi kilalanin ninyo. Alam niyo mga kapatid, pag sinabing kilalanin ninyo, nagpapakita po ito mga kapatid na anuman ang nangyayari, may mga bagay man ikaw na hindi magustuhan at hindi mo maintindihan sa iyong leader mga kapatid, inuutusan sa iyo, tayo bilang membro, gaya ko, may namumuno din sa akin, kilalanin ang ating mga kapasturan. Yung mga bagay na hindi inutos sa atin, kung minsan naman nananampalataya, ay sa pa natin ginagawa. Nakakuha ninyo mga kapatid, may mga tupa ng Diyos na kung saan ay tumatadyak, sumusuwag sa kanilang mga kapasturan. Bakit ito nangyayari? Dahil po, meron po silang mga kasawayan. Pag hindi gusto ng mga tupa o ng isang kawan o ng isang tao, sabihin natin tao, ang ipinangangaral at ikaw ay nasaktan. Halimbawa, may ginagawa kang hindi tama. Ang tagal mo na naglilingkod sa Panginoon. May bisyo ka pa rin. Pinapangaral sa iyo ng pastor mo na ihinto na yan, ihinto, lagi yan, paulit-ulit yan. Subalit, ikaw ay nasaktan, nagalit, nagdamdam, nagsama ng loob, at ano po ang sumunod na nangyari?
Naghanap ka pa ng kakampi, dumami na kayo, binabanatan nyo ngayon ang likod ng Panginoon. So hindi po tama mga kapatid ito, hindi po yan inutos sa inyo. Ang inutos po sa atin bilang mga miyembro ay kilalanin sila. Sumunod, sister. Alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo na nagpapahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Okay. Alalahanin ninyo. Alalahanin ninyo. Maging ang nagpapahayag sa inyo ng salita ng ating Panginoong Diyos. Number 2, mga kapatid, inyong kilalanin at lubos na pakamahalin. Ayan, nabanggit ko po kanina, 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 hanggang 13. Mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Okay? Sa King James o sa isang translation, mga kapatid, kilalanin. Doon po sa mababaw na translation, sinasabi dyan ay Igalang. igalang. Sino may King James Version? Pwedeng pakibasa? Sige, brother English po. Tagalog tayo para mas maintindihan. Sige. Datapat ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nangapagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nangagpapaala-ala sa inyo. Okay. Inyong kilalanin ang nagpapagal sa inyo. Totoo po yan mga kapatid. Nakaka-pressure po ang tinatawag na pamumuno sa iglesia. Kasi hindi po lahat ng nakikinig ay willing magpasubmit. Merong mga nakikinig na mayroong mga masasamang mata sa kanilang mga namumuno sa kanila. Ano pa ibig sabihin ng masasamang mata? Yung tipong nakikinig sila, pero ang spirit na kanilang ipinapakita, lumalaban sila. Sa madaling salita, hindi po sila naniniwala. Sa mga saway, hindi sila naniniwala. Nagbabantay lang sila ng mga bagay na hindi nila magugustuhan, tapos paglabas, magkikwentuhan. Yan. So, ganun po ang nangyayari. Kaya dapat natin masaliksik ang ating mga sarili. Pagpasok ba natin dito, nagpapakita ba tayo ng spirit of humbleness at spirit of submission, mga kapatid, sa ating mga leader? Na kung saan ay nakikinig ka, lagi kang handa na baguhin ka ng salita na pinakikinggan mo. Na lagi kang uhaw. Ikaw po mga kapatid ay nakakaramdam na, ano kaya yung dapat kong matutunan na dapat kong baguhin sa aking sarili? Hindi yung mga kapatid na nandito tayo, hindi ka ready. Hindi ka ready na makinig, hindi ka ready baguhin, at hindi ka rin ready mga kapatid na tanggapin. So sinasabi niyan, kilalanin ninyo sila na nagpapagal sa inyo. Ay, alam niyo yung salitang pagpapagal, hindi po yan nakikita ng membro sa iglesia. Oo, sa totoo lang. Hindi nakikita ng mga pinamumunuan yung kanilang leader kung paano po nagpapagal sa kanila. Dahil most of the time, sa private moment ng buhay ng mga pastor, hindi naman kasama ang membro. Kung paano po sila nag-i-struggle sa kanilang mga buhay personal, sa kanilang financial, no? Nariyan pa ang pag-aaral ng salita ng Panginoon, na kung saan pagka itinuro pa ang salita ng Diyos, ang tingin nila sa salita ng Diyos na itinuturo, ginajudge sila. Pero ang totoo yung nakikinig ang nagja-judge doon sa nangangaral. Dahil ang pastor, mga kapatid, walang ibang ginawa sa kanyang buhay kundi mag-aral, pag-aralan ang salita ng Diyos, at ipatupad sa iglesia. Subalit, kapag ginagawa ito ng namumuno sa iglesia, naki-question pa. Number 13, sister. Pagkukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Makitungo kayo sa isa't isa ng may kapayapaan. Sa King James, tingnan natin. At inyong lubos na pakamahalin sila sa Okay. pag-ibig. Dahil sa kanilang gawa, magkaroon kayo ng kapayapaan. Okay. Ang sabi niyan, at inyong lubos na pakamahalin sila. At sa pag-ibig, dahil sa kanilang gawa, magkaroon kayo ng kapayapaan. Bakit sila mamahalin? Dahil sa kanilang mga gawa. Yung ginagawa. Kasi yung ginagawa nila, mga kapatid, hindi para sa kanila, kundi para po sa inyo, kundi para po sa buong iglesia. Liban sa mahalin ang inyong pastor, magkaroon kayo ng Magkaroon kayo ng kapayapaan.
Magkaroon ng kapayapaan. Hindi po mga kapatid na, alam niyo yun, magulo. Alam niyo ang magulong iglesia, wala pong kapayapaan yan eh. Hindi po dapat tayo nagkakagulo. Alam niyo po mga kapatid, isang rason kung bakit po ang isang leader po sa iglesia ay madalas punahin, maaari siguro dahil may nakikita silang hindi maganda. O mayroong pamumuno na masyadong mahigpit. O mayroong pamumuno na kung saan mga kapatid ay lumalampas na po mga kapatid sa nakasulat. Pero po ako po ay nagtuturo doon po mga kapatid sa tamang proseso na bilang membro mga kapatid, tayo dapat ay susunod, kikilalanin natin sila kung paano ninyo kinikilala ang pinakamataas na namumuno sa atin. Kilalanin nyo rin mga kapatid ang namumuno sa inyo sa lokal. Hindi po mga kapatid na nagkakaroon tayo ng tinatawag na pag-bypass. Hindi po tama na nagbabypass po tayo kasi meron pong itinalaga sa inyo na mga nganaga, and then mga kapatid, tumatagos ka mga kapatid sa pinakamataas. Sabi dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 14, meron pong itinuturo si Apostol Pablo sa atin po bilang mga miyembro. At aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, na inyong paalalahanan ang mga manggugulo, palakasin ang mga mahihinang loob, alalayan ang mga mahihina, at maging mapagpahinuhod kayo sa lahat. Okay. Sa atin po bilang mga miyembro, ito na po yung nasa baba ha, na sinasabi dyan mga kapatid na alalayan ninyo ang mga mahihina. Alam niyo mga kapatid, ito mga kapatid, nakakalimutan po natin eh. Meron tayong ginagawa sa loob ng iglesia na feeling natin tama tayo. Wherein nakakalimutan po natin mga kapatid na bilang miyembro o tupa ka ng kawan, merong inuutos sa'yo. Ang sabi, tulungan ninyo, alalayan ninyo ang mga mahihina. Sa bawat simbahan, hindi ko nilalahat, hindi ko maintindihan, o baka hindi lang nadaanan, o baka hindi lang narinig o pinakinggan ng ipinangaral. Yung mga mahihina, gaya ng bago, o may kapansanan o anumang klaseng uri na tinatawag ng pagiging mahina sa loob ng iglesia, sila po ay dapat inaalalayan. Right. Amen. Praise the Lord. Alam niyo mga kapatid, hindi maganda sa loob ng iglesia. Ito, totoo ito nag-i-exist ito. Kaya gusto ko ito may turo sa inyo para maintindihan ninyo. Halimbawa, si Brother Jerome, si Brother Ashley, pagpasok sa iglesia, sila lang sila. Sila na lang magkasama ng Lunes, Martes, Merkules, Biyernes, Biyernes, Sabado, Linggo. Hanggang labas. Nagiging productive po ba sila? Kasi kung tunay po tayong lumalago sa pananampalataya, naiintindihan mo dapat yung salitang pagmamahal, naiintindihan mo dapat yung salita na alalahanin at alalayan mo ang mga mahihina sa iglesia. Nakuha ninyo? Kaya hindi maganda. Kaya mga kapatid, yung mga tao na kung saan naglilingkod, individually lang sila naglilingkod. Yung tao, mga kapatid, na talagang nag-aano sa Panginoon, na gusto talagang lumago sa pananampalataya, sila yan mga kapatid, in all fairness, they are not creating groups in the church. Why? Bakit po? Kasi, alam niya bilang ikaw ay membro, dapat ikaw mga kapatid ay tumitingin doon sa mga kailangan at pwede mong matulungan. Ang nangyayari, ikaw yung may pera, may kaibigan kang may pera, sa loob ng church, kayo na magkasama, hanggang paglabas, wala kang pakialam. Na may kapatid na nakikitaan mo na paulit-ulit na ng yung suot, mayroon kang kapasidad o kakayahan na tulungan, pero hindi. Ito yung utos mga kapatid, ito yung ipinangangaral sa loob ng iglesia na bilang mga miyembro sa loob ng iglesia mga kapatid, imbis na tayo po mga kapatid ay paulit-ulit na nagdidikit-dikit, hindi ko sinasabing masama yan,
na magkaroon kayo ng kaibigan o best friend sa loob ng church. Pero dapat nating maintindihan, sa loob ng iglesia, yung kadikit mo, meron din responsibility na tumingin sa mga nasa mababa at tulungan, pati ang mga nanghihina. Dalawa dapat kayo. Doon dapat kayo nagpe-fellowship. Kung paano matutulungan. Halimbawa, may nakita kayo. Isang kapatid na medyo nakita nyo naman na hindi ganun ka sa pinansyal. Usap kayo. Paano natin matulungan itong kapatid na ito? Ganito, etc. etc. Alalayan nga eh. Ang ginagawa mga kapatid, the reason why may mga baguhan po sa loob ng church na hindi na bumabalik sa church ay dahil po nalileft behind sila. Iniiwan sila. Walang pakialam yung mga matatagal sa mga baguhan. And we experienced that before. Gusto kong maintindihan po ninyo. Instead na maggrupo-grupo o may gustong gumawa ng grupo-grupo ngayon, gumawa na lang kayo ng grupo at isipin ninyo, tingnan ninyo kung sino pwede nyo matulungan. Hindi yung nag-grupo-grupo kayo mga kapatid na kung saan pinatitibay nyo ang bonding nyo pero sa inyo lang. Kaya nga gusto ko itong mawasak mga kapatid kasi hindi po ito tama. Napakaganda sa isang Kristiyano na nakatayo ko sa katwiran. Right. Amen. Na kapag may grupo-grupo dyan, alam niyo mga kapatid, ang ramdam mo dapat sa sarili mo, hindi ganun eh. Tignan mo. Tumingin ka kung anong pwede mo magawa. Amen. May mga mahihina sa pananampalataya na dapat alalayan. Yan ang realidad. Kaya ang nangyayari, pag nakarinig ng ganito, gaya nito, medyo masakit sa tenga, kung ikaw mahilig ka pang grupo-grupo, after ng preaching na to, pag-uusapan. Nakuha ninyo mga kapatid, maaari pa dumating sa punto na pangalanan mo na lang. Pero mali ba ang aking ipinangangaral? Nakasulat po ba ang aking ipinangangaral? Realidad po ba na dapat itong alisin? Totoo yan, realidad na dapat alisin yan. Kaya nga dito mga kapatid sinasabi, alam nyo ba yung word na ipinamamanhik? Sa mababaw na Tagalog, ipinagmamakaawa. Isinasamo ko sa inyo. Aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, na inyong paalalahanan ang mga manggugulo. Okay, paalalahanan ng mga manggugulo. May manggugulo talaga dyan mga kapatid. Nag-exist yan doon pa. Mga kapatid, sa aklat ng Thessalonica. So, paalalahanan daw ang magugulo na huwag magulo. Tuloy. Palakasin ang mga mahihinang loob. Palakasin ang mga mahihinang loob. Amen. Sa loob ng iglesia may mga mahihinang loob talaga na gusto na sumuko. Brad, huwag kang susuko. Hindi yung napakahina mong nilalang. Yan lang. Nangihina ka. Mag-backslide ka na lang. Mali, mga kapatid. Sige, palakasin ang mahihinang loob. Tuloy. Alalayan ang mga mahihina at maging mapagpahinuhod kayo sa lahat. Alalayan ang mga mahihina at maging mapagpahinod. Pag sinabing mapagpahinod, maging matiisin. Pag sinabing mapagpahinod sa lahat, maging matiisin kayo sa lahat. Bakit matiisin sa lahat? May kailangan ka talagang tiisin. May makukulit, may mga pasaway, may mga kailangan mong tiisin yan lahat. Sa lahat, tiisin mo sila. Maliwanag po ba ang aral? Amen. Maliwanag yun mga kapatid. Huwag tayo mga kapatid mag-build ng grupo-grupo. Maigi pa? Maigi yung grupo-grupo? Na ginagamit ninyo, hanapin ninyo yung mga mahina. Amen. Huwag bugbugin ha. Hanapin yung mahina. Tulungan. Kung kami, bilang namumuno, ay nag-iisip pa paano kayo papalaguin, patitibayin, at ipagiging sakdal, at habang nasa baba naman kayo, kayo naman ang tumitingin doon sa mga mahihina na mga kailangan tulungan. Hindi ba't may harmony? Habang kayo po ay nakakakuha ng karunungan ng pag-unlad sa spiritual, magmula dito sa pulpit, at kayo naman ay nakakarinig, kayo naman ngayon ang sumasagawa doon sa mga mahihina. Amen. Ganun dapat ang harmony ng church. Tinutulungan. At yung mga mahihina naman, huwag naman tayo, ay masarap pala maging mahina. Paldo. Dapat
mag-improve ka, lumakas ka rin. Nang Right. sa ganon, paglikas mo, kasamahan mo na rin yung mga malalakas na ito na tumutulong, isa ka na rin sa tumutulong ngayon. That's right. Ganun po dapat ang nangyayari. Amen. No? Pag may bago, alalayan sila, alalayan ang alalayan, mga kapatid. Hindi yun, mga kapatid, na tagal-tagal mo na, ikaw pa rin ang minaalalayan. So, kailangan po natin ito mabago yung ganitong mindset. So, ito po ay part 2 at may kasunod pa po ito. Ulitin ko po, baybayin natin. Our responsibilities to the ministries ay sila po ay magpasailalim tayo sa kanila at sumunod po tayo sa kanila. Kasi wala po silang iniisip kundi po ang ikabubuti po natin. At doon po sa pangalawa, kilalanin natin sila at lubos po na pakamahalin. At bilang membro po sa loob ng iglesia, ipinamamanig po sa inyo na sa atin ng apostol na si Apostol Pablo sa iglesia na tayo po ay tumulong sa mga mahihina at maging matiisin tayo sa lahat. Tiisin po natin ang lahat ng bagay. Ito lamang po, mga kapatid, at sa oras na ito, palakpakan po natin ang ating Panginoon at ibigay ko ng pagkakataon sa ating pagpapamuno.